Atong Ang iniwan na ng kanyang abogado. Bumibigat na ang mga ebidensya kay Atong Ang. Ang tanong, madidiin pa si Atong Ang? Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF at ito ay nasa limited lamang na panahon kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy. Ang paglilitis, ang misteryo sa likod ni Atong Ang at ang mga nawawalang mga sabungero. Sa gitna ng kadiliman at katahimikan ng gabi, isang pangalan ang biglang sumiklab sa mga headline. Charlie Atong Ang, isang kilalang bilyonaryong negosyante ng sugal. Ngunit hindi ito tungkol sa kanyang yaman o impluensya ang usap-usapan, kundi ang malagim na isyu ng mahigit 30 nawawalang sabungero. Hindi pa man natutuldukan ang mga pag-iimbestiga, isang napakalaking pagbabago na ang nagaganap. Iniwan na siya ng kanyang kilalang abogado na si Atty. Lorna Kapunan. Bakit umano tumalikod si Kapunan? Isang source ang nagsiwalat. Pinili raw ni Atty. Kapunan na umatras sa kaso ni Atong Ang upang ituon ang pansin sa mas mataas na layunin, ang posibleng impeachment trial laban kay VP Sara Duterte, kung saan siya ay magsisilbing volunteer private prosecutor. Ngunit ang mas matindi, ang kanyang dating koneksyon kay Atong Ang ay naging banta raw sa kredibilidad ng prosecution. May tensyon sa loob ng Kongreso at ayon sa mga ulat, ikinukonsidera na ng mga House leaders na tila tanggalin si Kapunan sa impeachment panel. Ngunit dito natin nakikita na nagpapatuloy ang investigasyon. Sa pagkawala ni Kapunan, kinuha ni Ang serbisyo ng Rondain and Medjola Law Office upang ipagpatuloy ang kanyang depensa. Samantala, kasabay nito ay ang matinding revelasyon mula sa isang dating tauhan ni Ang na ngayon kilala bilang whistleblower na si Julie Patidongan alias Totoy. Ang katahimikan ng lawa ng Taal. Habang lumalalim ang investigasyon, ang maalinsangang tubig ng lawa ng Taal ay nagsimulang maglabas ng mga sikreto. Sa pangatlong araw ng pagsisid ng Philippine Coast Guard, 2 sako ang muling nakuha. Ngunit imbes na labi, mga batong mabibigat ang laman. Isang paalala, maring ito'y mga sinker para sa mas mabibigat na laman na dati naroon. Nauna nang nakuha sa parehong lugar ang sako na umano'y naglalaman ng sunog ng mga buto, ang mga saksi at ang mga paratang. Si Julie Patidongan, dating security chief ni Atong Ang, ay lumantad at sinabing si Ang mismo ang utak sa pagkawala at pagpatay sa mga sabungero. Idinawit rin niya ang umano'y kasintahan daw ni Ang kontrobersyal na si Gretchen Barreto. Ang sagot ni Ang, kasinungalingan ito, gawa-gawa para sa pangingikil ng 300 milyong piso. Ngunit habang ibinabasura ni Ang mga paratang, si Patidongan ay tahasang nagsabi, ang mga reklamo niya sa akin, ibabalik ko lang sa kanya. Nitong Lunes, Hulyo 14, maghahain siya ng kaso laban sa 15 na pulis na kanyang idinawit sa pagdukot at pagkawala ng mga sabungero. Ang kaso ng mga pulis. Ayon sa hepe ng PNP, 15 na pulis ang inilagay sa restrictive custody sa Campo Crame. Ilan sa kanila ay aktibo pa ring nanunungkulan. Lumilitaw rin na may mga dating pulis na nagpapahiwatig na kagustuhang tumistigo. Sa Campo Crame, hinulaan ni Patidongan kapag nagsama-sama sila roon, may aamin din. 5 sako na ang na-recover mula sa ilalim ng lawa. Isa'y may sunog na buto, 2 ay may laman na hanggang ngayon ay hindi isinasa publiko, at ang ipinakahuli, mga batong tila pampabigat.
Tila ba ang lawa ng Taal ay nagsasalita. Sa lalim ng kanyang katahimikan, may itinatagong bangkay, mga ebidensya at kasalanang pilit itinatago. Habang umiinit ang usapin ng impeachment at lumalalim ang hukay ng investigasyon, isa ang malinaw. Si Atong Ang, dating napapalibutan ng yaman at kapangyarihan, ngayon ay unti-unting nagbabaklas ang depensa. Iniwan na siya ng kanyang abogado, lumalakas ang ebidensya at tila ang mismong lawa ang nagbubunyag ng katotohanan. Ang tanong, totoo ba ang mga paratang kay Atong Ang? Matapos ang isang madilim na kwento ng mga nawawalang sabungero, mga sapong lumulubog sa lawa ng Taal at isang kilalang personalidad na iniwan ng kanyang abogado, mapapaisip ka, may hustisya pa ba sa mundong ito? Sa gitna ng lahat ng ito, lumalapit tayo sa isang tanong na mas malalim. Nasaan ang ating Panginoon Jesus sa ganitong mga kwento ng kadiliman at kawalan ng katarungan? Juan 1 verse 5. Ang ilaw ay lumiliwanag sa kadiliman at hindi ito kayang talunin ng kadiliman. Tila ba binalot ng dilim ang paligid, nawawala ang mga tao, nababalot sa takot ang mga pamilya at ang sistema ay tila bulag. Sa mga ganitong tagpo, madaling mawalan ng pag-asa. Pero si Jesus, ang tunay na liwanag ng sanlibutan, hindi kailanman natatalo ng kasinungalingan, takot o kasamaan. Ang mga bato sa ilalim ng lawa ng Taal ay maaring simbolo ng pagtatago ng kasalanan. Ngunit kahit gaano ito kabigat, hindi ito kailanman mas mabigat sa katotohanan ng ating Panginoong Kristo. Ang sabi sa Juan 1 verse 5, hindi kayang talunin ng dilim ang liwanag. Ibig sabihin, sa bawat kasong pilit itinatago, sa bawat nilulubog na sako, sa bawat pagsisinungaling at pagtakip, may araw ng pagbubunyag. At higit sa lahat, may Jesus na hindi natutulog. Hindi siya gaya ng sistema ng mundo na madaling mabili, madaling matahimik. Si Jesus ang hukom na makatarungan na bumaba mula sa langit upang iligtas at sa dulo ng lahat ay magbibigay hustisya. Purihin ang ating Panginoon Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa gitna ng kadiliman ng mundong ito, Ikaw ang aming pag-asa. Maraming bagay ang hindi namin maintindihan, pero naniniwala kami na Ikaw ang liwanag na hindi matatalo. Sa mga biktima ng kasamaan, dalhin niyo po ang hustisya. Sa mga pusong nabibigatan, Ikaw ang aming kaaliwan. At sa gitna ng mga paglilitis at paglilihim, Ikaw nawa ang tunay na magpahayag ng katotohanan. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan, O aming Panginoon Diyos, sa inyo pong kabutihan sa amin at sa inyong walang sawang pagmamahal. At salamat po sa pagdinig ng aming mga panalangin at patnubayan po kami at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala, sapagkat ito po ang aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Sa gitna ng mga balita ng katiwalian at kasamaan, kaibigan, paano ka mananatiling tapat sa liwanag ng ating Panginoon Kristo? May mga bagay bang kailangan mailantad sa buhay mo upang lumakad sa katotohanan ng ating Panginoon Jesus? Pag-isipan mo ito, kaibigan, at salamat, kaibigan, sa iyong panonood.